Sir, excuse me, question for you. Sa inyo po ba itong spaceship? Yes, I come in peace. Boss Frank, kamusta? Kamusta? That's good. Kamusta? Good to see you. Good to see you, Boss Frank. Nag-video tayo, Boss Frank. Naka-vlog tayo. Kasi syempre may mga viewers tayong mga nag-comment sa page natin. Gusto lang nila ng answers, no? Tanong-tanong lang din sila. So, okay lang ba? Saglit lang naman. Wala akong magagawa eh, yun. Let's go, syempre. Let's go. Welcome, guys. Para sa mga hindi nakakalam, sino po tayo and ano po yung industry natin? What's good, it's Frank, industry ng pagpapa-confident ng mga tao. Papa-confident ng mga tao. Ang ganda nun, sir. Tsaka nakilala din tayo sa garments industry. Tama. Right, so nasa garments industry ako and I help people reach their best version na hindi pa sila nagsasalita. Yun yung vision natin, sir. Yes. Kasi I firmly believe na you can never have another first impression. Sa una lang talaga. You only have one chance, diba? Make it count. Hindi lang tayo gumagawa ng business dito, no? May purpose talaga yung business natin. Yes, of course. So I want to help people, lalo na ang mga Pilipino, to look their best. Accessible yung presyo. Great design or magandang quality ng mga bagay usually comes with a very high price. Gusto ko top dollar, top value ang makuha ng mga tao. Pero ang dami din nagsasabi, Sir Frank, na magaling ka lang daw na business owner, pero designer din ba tayo? Kaya tayo nandito sa industry na to. Yes. To be honest, mas una ako na in love sa art. I've been doing art since I was a kid. Hindi alam ng marami na nag-umpisa ako magbihis ng action figures. Hindi pa full scale na tao. Binibihis ako ng Spider-Man ko. Kasi hindi ba na-weirdoan bro? Naka-skin tight siya. Di ba? Nilagyan ko siya ng basketball uniform niya, karate uniform niya. Napansin ko parang naka-tights siya eh. Parang nakahubad sa mata ko ng bata. Parang di dope tong laruan ko ah. Kailangan niya ng flow. Kailangan niya ng something else. So yun, sa umpisa ako sa ganun. I really started loving arts and then music. So I play different instruments. Mga rin ako music with choir. Tsaka ako napunta talaga sa business. But I was doing small businesses along the way. Pero ang first love ko talaga ay arts. And then realize ko na if you want to spread your art, you'd have to be a good businessman. Hindi pwedeng aasa ka lang na ma-move mo yung mga creations mo nang hindi ka gumagawa ng sistema para ma-distribute mo siya. Kaya sinasabi nila, sir, na wala daw pera sa art kasi hindi nila na-convert into business. Correct. Pwede ba yun? Walang pera sa art? Hindi. It's just a matter of your perspective kung paano mo magagawa ng cash flow yung art mo. Kasi once magawan mo siya ng cash flow, you will be able to make more art and share more to people. It's a win-win situation. Napaganda mo ang mundo, napaganda mo ang livelihood mo, nakapagbigay ka ng jobs. Diba? Kumbaga nakakreate ka ng panibagong ecosystem. Sa kahit anong industry, basta may pinasok tayo and sa kahit anong business, kailangan lang talaga ng magandang system and tayo lang talaga makakaisip na. Yes, I think yan ang responsibility ng isang business owner. To build a working system, kung sino man maging involved, from the supply chain up to the customers, masasatisfy. Talon muna tayo from business to society, no, sir? Kasi sabi niyo, designer po kayo. Usually, mga fashion designer is parang feminine side, no, mga babae, no? Pero kayo, sir, sinapuso niyo talaga tong industry na to. Ano masasabi niyo, sir, sa society natin? Kinaya niyo lang talaga ma-disregard yung mga sinasabi ng mga tao. Well, sa totoo lang, ayokong malagay sa pangalan ko yung word na fashion. Designer, oo. Kasi hindi naman ako limitado sa pag-design lang ng damit. You can design a lot of different things and I've done it, hindi lang damit. Pag sinabi kasing fashion designer, medyo focus ko lang sa isang department. Ako, I want to design a lifestyle. That's why Manila Meets LA is a lifestyle brand. I want to style and design life as a whole. From paggising hanggang pagtulog, matulungan ko siyang ma-optimize yung lifestyle niya. Mostly parang anti-fashion nga ako sa totoo lang. Dapat ang damit is an extension of yourself. Hindi siya para maging fashionable or like just looking good. Hindi. It's more of an extension kung ano yung personality mo talaga. Ano ang gusto mong marating. You dress for it. But if you want success, you dress for success. Ang pagdadamit, responsibilidad mo yan. Makilala ka ng mga tao kahit hindi ka pa nagsasalita. Hindi ka magdadamit para sa iba, para sa sarili mo lang. Yes. And also, automatic na yun na respect mo yun para sa mga tao. Diba? Kung halimbawa ikaw, may kikitain ka na respectable business person, would you wear something na off para sa kanya? Of course not. Naghanda at mukhang pinaghandaan mo talaga. That's part of respect. At the back of their mind na naiisip na personality mo, depende sa suot mo eh. Tapos yung iba nagagalit sila na misjudge sila dahil sa suot nila. For example, mayaman, tas simple lang yung suot niya, tapos parang iba yung trato sa kanya ng guard. Eh syempre ganyan yung suot mo eh. Mas magagalit ka dun sa guard. He's just doing his job na i-profile ang mga tao. Ngayon, kung napunta ka sa profile na hindi mo gusto dahil ganyan yung suot mo, it's your fault, not his. Diba? Alangan namang baguhin natin yung judgment ng tao. Diba? Hindi mo na kontrolado yun eh. You have to show respect to people para irespeto ka rin nila pabalik. Magsisimula lang talaga lahat yan sa itsura natin or sa sarili natin, no? And the rest will follow with others na lang. Right. And I think the fastest way to change yourself is to look good with clothes. Hindi mo naman kayang isang iglap magka-abs,
pumogi bigla or gumanda, sumeksi bigla. Pero isang ganun mo lang, pwedeng iba na itsura mo pag iniba mo yung damit mo. So, punta naman tayo syempre doon sa mga comments. So, sabi daw nila na ang swerte daw ni Bugoy na Koy na meron siyang katandem na katulad mo. Totoo po ba na swerte siya or it's the other way around? I guess we're both lucky. Pareho naman kami in search for people with the same frequency. Very, very lucky to have met each other at this timeline. Sabay talaga yung mga gusto namin. Yung the same page yung mga gusto namin mangyari. It's really good to have someone na kasama mo umakyat ng bundok. It takes time talaga para makahanap ng ganong klaseng katandem na yung may magandang chemistry talaga. It takes time din and I think you'd have to get to that frequency ng mga taong gusto mong ma-meet. So, ikaw muna by yourself. Punta ka muna sa frequency na yun. Then, mamimit mo yung mga ka-frequency mo automatic. It will be all easier kaysa you're chasing for it. Sabi nga nila, you will attract who you are, diba? Pero tanong ko lang, Boss Frank, ano ba yung misconception sa isang Frank Mendoza? Sinasabi nila na ikaw to, pero hindi naman talaga kayo to. Siguro na may misjudge nila ako madalas sa kulay ko kasi na rich kid ako lumaki. Kasi parang tisoy tayo ganyan. Konyo daw ako. Maybe, I don't know. Hindi, pero you know what I'm saying? Like, hindi talaga eh. I mean, rich kami in life. That's what I can say. Parents ko, wala akong masabi. They're the perfect parents anyone could have. I have the best mother, I have the best father, I have the best brother, best grandparents anyone could have. So, masasabi ko, I'm very, very rich pagdating sa family. Pero rich financially, we get by. Hindi yung parang financially rich. You know what I'm saying? Parang flood control, parang gano'n. Hindi naman tayo umabot sa Flood ganun. control rich. Hindi naman gano'n. Yun yung ibig sabihin niya. Nepo baby rich. Last question na lang, Boss Frank. Sa tagal nating di nagkita, huling interview natin, 7 months ago, tapos ngayon na lang tayo nagkita. Pero para sa mga viewers, no, lagi naman kami nagkikita, syempre, personal mentor. So last question na lang po, any advice na nadagdag sa inyo along your journey no, after nung interview natin na pwede nyong idagdag ngayon? Life is simple. You just have to put God in the center of your universe. Believe sa strength na ibibigay niya sa'yo. Have faith. Pag nagkaroon ka ng mabigat na problema, masaya ka man or whatever, always remember lang, God is the center of your life. Everything will fall into place. I think kaya madalas naliligaw tayo kasi nakakalimutan natin siya yung center. Pag masyado kang naging successful, nakakalimutan mo kung anong gagawin mo. You were exposed to this new world, new money, whatever. It's nakakalimutan mo yung mga turo at mga utos. Tapos yung iba naman, pag nagka-problema, they try to find solutions in an earthly manner. Pwede nga palang humingi ng tulong. Open nga pala lagi yung line. Hindi mo wala magpa-load. Pag naliligaw ka, balik ka lang sa gitna. Sabi nga daw nila na kapag binibigyan tayo ng challenges ng Panginoon, ibig sabihin nun, tinatawag lang tayo pabalik, no? Papalik sa Kanya. Too much dark things going on in this world. And I think nakakalimot lang kasi tayo. Tsaka kung ano yung challenges na ibigay sa atin, alam niya na yun yung kailangan natin maranasan, di ba? Bro, napakaganda nun. I've heard this businessman sabi niya, pag humingi ka ng malaking business, ang ibibigay sa'yo, malalaking challenges at malalaking problema na pag na-overcome mo, pupunta ka dun sa hinihiling. You have a wonderful advice, Sir Frank. So, thank you so much. Siguro, kape na tayo, no? Usap na tayo. Business talk na. You already know. Diba?